Okay, good day. I'm Engineer Roland Kenneth Corpus. So this is the continuation of the computation of formworks. Okay, so yung ating first video ay yung ating computation ng ating formworks dun sa ating footing. So na-explain natin dun ano ba yung mga concept na kailangan natin maintindihan sa pagka-quantify ng mga plywood natin, lalo na sa footing. So dito naman, panibagong concept na naman yung ating gagawin, ano? So, ang ating kukumputan ng ating plywood ay ang ating popormahan ay yung ating column. Okay, so tapos na tayo sa footing. Ayan, nakapag ano na tayo no, nakapaglagay na tayo ng concrete. So nag-cure na siya. So solid na yung ating footing. Saka pa lang tayong magpoporma sa column and saka natin siya bubuhusan. Ito yung sinasabi natin doon sa unang video kaya tayo nag-multiply by 50% kasi yung ating plywood dito ay pwede natin gamitin dito sa ating column. Okay? Kaya nagka-cut tayo ng 50%. Okay? So para mas matipid yung ating hindi aksayado no kasi kapag by ano yan, by pieces natin yan. So, pag kinumpute natin lahat ng pieces ng ating mga slab, column, so dadami yung ating plywood. Eh, hindi naman natin yung magagamit lahat. Okay? Kasi nga, pwede naman natin gamitin, for example, dito, yung ating yung pinorma dito, pwede natin gamitin dito sa column. Okay? Kaya tayo nag-add ng 50%. Kasi nga, ay nare-reuse yung ating mga plywood. Okay, so ayan, tapos na yung puting natin. Magbubuhos na po tayo ng column. Paano po ba yung nakikita natin? So nakapag ano na po ba tayo? Nakapag-observe na ba tayo ng mga nagbubuhos ng column? So pag po ba nagbubuhos po tayo ng column o yung mga nakakita po na ba tayo ng mga column na hindi pa tapos, mga bahay na hindi pa tapos? So ano po yung nakikita natin sa column? Hindi po ba kapag tinitingnan natin yung mga column na, yung mga structures, so for example, sa kapitbahay nyo nagpagawa, nagbuhos na ng column, mapapansin nyo, lahat ng mga buhos na ginagawa nila, laging may nakausling column. Hindi po nila ito, may nakausli sa taas, hindi po nila binubuhusan lahat. Okay? So, hindi po nila binubuhusan lahat yan kasi nga, inaabangan po nila. So, bakit po ba? Okay, so ang reason po kasi niyan kapag lalo sa mga ano natin, sa mga column natin na mga matataas talaga, ang magiging problema natin diyan kapag binuhusan natin lahat ng ating column ng 100%, for example, dito hanggang binuhusan natin lahat 'yan, ang mangyayari diyan ay pwedeng mabigat yung concrete natin at hindi kayanin ng ating plywood. So one of the reason is kaya naglalagay lang tayo ng pasobra doon. Ano, hindi natin binubusan lahat. Okay? So may natitira pa sa atin para hindi masyadong mabigat yung i-carry ng plywood natin ng timbang ng concrete. So sana po naiintindihan ho yun. One reason, dahil para hindi masyadong mabigat yung i-carry ng plywood na bigat ng concrete, ang ginagawa nila ay two-third ng length ng column. So for example dito, ang length ng ating column or ng height is 3.87. Ang ating popormahan lang ay two-third ng 3.87 and the rest, yun na yung susunod. Okay? So i-cure muna and then the rest ay susunod na lang yung mga natitira pa. Okay? So para mas makatipid po talaga tayo. Okay? So, yun po yung rule of thumb natin. So, by the way, kapag dating sa mga quiz and sa exam, huwag tayong malilito, no? Yung mga ina-add natin dito na 50% is ito ay strategical lang ng ano natin, ano? Strategic lang po natin to para mas makatipid. Pero in ano talaga, in theoretical computation, ang magiging pieces of plywood po talaga natin sa puting ay mabalikan ko lang po ito, no? Baka po kasi magkalituhan minsan tayo. Ito po ay application po ito, yung 50% po natin. Pero kung nagka-quantify po tayo sa theoretical, 6 pieces po talaga yung plywood na kailangan natin. Pero kung i-adapt po natin yung rule of thumb or i-adapt natin yung standard na ginagawa po sa site, nag-a-add po tayo ng 50%. Okay? So, ganun din po dito sa column. Yung standard natin dito, kapag sinabi sa quiz ninyo, sa mga exam, na bubuhusan mo lahat yan, so buhos po lahat yan. Forma po sa lahat yan.
Pero dahil po actual, so sa actual po and then sa standard na ginagawa po sa site, ganito po tayo nagko-compute. Okay, so pinapaliwanag ko lang po na meron po tayong strategical na method na ginagawa para po dun sa ating column. Hindi po natin yan binubuhusan lahat for the sake na hindi mabigat yung makikerry ng ating plywood. At the same time, para mas makatipid po din tayo. Okay? Kasi kung bubuhusan mo lahat nga po yan, ay magkukonsume tayo ng maraming plywood. Okay? So para makatipid ulit tayo, so hindi natin siya binubuhusan ng totally. So, two-third lang po ng height po natin. Makakatipid na po tayo, safe pa po yung ating plywood kasi nga pag mataas masyado yung ating column ay pwedeng mag-carry, pwede siyang bumigay yung ating column dahil mabigat masyado yung ating concrete. Okay? So, yun po yung ginagawa po natin. Sana po hindi po tayo nagkakalituhan doon. So, yun. So, let's, ano na tayo? So ngayon, sabi natin, two-third lang po ng ating height yung ating bubuhusan muna. So yan yung ating gagawin. So pagkatapos niyan, the rest na po yung susunod po natin. Mas nakatipid po tayo instead na buo yung ating forma, kalahati ay two-third na lang po ng forma yung gagamitin natin and the rest yun na po yung ilalagay, tutuloy na lang po natin dun sa susunod. Okay? So gagamitin na lang po natin. So for example, nag-solidify na to. So, tanggal ka, baklas, kapit mo dito sa taas, and then saka ka magbubuhos ulit. Diretso na po yun hanggang sa beam na po. Okay? So, ganun po tayo, yung idea po natin dito. Okay? Sana po nagkakaintindihan po tayo. So, okay? So, tingin ulit tayo dito sa plano natin. So, plano natin, meron lang po tayong C1 and C2. So, bilangin natin po yung sets po na yan, ano? So, dito meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12, 11 na C1. And then yung C2 natin ay dalawang C2, isang C2 and then isang C2A. Okay, so alam na, kung matatandaan po natin sa kinumpute po natin dati, yung C2A po na yan sa C2 ay parehas lang ng dimension, magkaiba lang ng orientation. Okay, so ito po yun. So, si C1 natin, so CC1 po natin, meron po tayong dimension nga 250 by 250 and si ating C2 naman ay may 300 by 200. Ganun din po si C2A. So nagkataon na ang nangyari lang po kay C2A ay ibang kaiba lang po siya ng orientation. Ito ay naka-portrait, naka-landscape, ito ay naka-portrait. Okay? So yun. So ganun lang din po, ganun na din po yung gagawin natin. Sasabi natin ay poporma na tayo. So sa forma natin, ito yung ating dimension na kailangan natin. Yan yung poporma natin, yung perimeter niya. And then, lagay tayo ng apat na forma dyan. Yan, yung apat na forma, yung perimeter natin dyan. And then, meron tayong additional na apat na 50 mm para mag-close natin yung forma natin na yan. Ayan. So, yan yung ating idea. Okay, so let's compute. So, sabi natin, meron tayong perimeter. So C1 natin, so yung C1 natin meron tayong 250 by 250. So, ayan tayo, no? Ito yung ating dimension ng ating C1 na column. So, meron tayong 250 by 250 mm. Okay? So, pwede natin siyang convert na agad sa meter or pwede hayaan muna natin siya na ganyan. Okay? So, yung apat na 50, so that is 200. So, meron tayong perimeter na apat na 250 plus additional na 200 mm. So, saan nanggaling yung 200 mm na yan, sir? Yan yung apat na 50 mm, 50 mm, 50 mm, 50 mm, 50 mm, 200 mm. So, that is equal to 4 multiplied by 250 multiplied by 200 ay plus 200 pala I mean. So that is equal to 1,200 millimeter or that is equal to 1.2. So ang area ng C1 natin, so area ng C1 that is equal to ilang set tayo? 11 set tayo multiply by 1.2 yung ating perimeter and then yung ating height ng column.
So, yung height po ng column natin is 3.87. So, kailangan lang daw natin dito ay 2/3 lang ng height yung ating popormahan. Yung the rest ay para makatipid po tayo. So, 3.87, that is 2.58. 2/3 ng height ng column. So, that is 2.58. Sir, saan nanggaling ulit yung 2/3? Hindi po natin binubuhusan lahat. Hindi po natin binopormahan lahat po ng ating concrete. Baka po nakalimutan ulit kahit kasasabi lang po natin. Okay? Hindi po natin binubusan lahat. 2/3 lang po ng length yung ating binubusan para po makatipid po tayo, ngani. So, yun po. So, 2.58 meters. So, that is equal to, so 11 multiplied by 1.2 multiplied by 2.58. So, that is equal to 34.056 square meter. Okay, so yan po yung idea po natin. Okay? So, ganun sa C2A naman din, ganun lang din. So, dito hindi na apat yung gagamitin natin. So, hindi na po apat yung gagamitin natin. So, hindi na po times 4. So, kasi ang ating dimension po ng ating C2 ay 200 by 300 mm. Okay, so ayan siya. So, yung ating perimeter is equal to dalawang 200, magkaiba lang side yan. So, dalawang 200 plus dalawang 300, then plus 200 mm. So, ulit nanggaling yung 200 mm, yung apat na 50. Okay? So, 2 multiplied by 200 plus 2 multiplied by 300 plus 200. So, that is equal to 1.2 meter. Okay? So, 1.2 meter. So, yung 1.2, meron tayong dalawang set. 1.2 multiplied by 2.58. So, that is equal to 6.192. So, yung area of C2 natin, so that is equal to dalawang